Isa ang patay habang apat naman ang sugatan sa nangyaring salpukan ng motorsiklo at tricycle sa Pangasinan. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang binatang rider matapos bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa kasalubong na tricycle. Batay sa ulat ni Binmalay, Pangasinan Chief of Police Lieutenant Colonel Lister Saigo, naganap ang aksidente sa Provincial Road sa Barangay Calaucan Sur ng nasabing bayan pasado alas 4 ng madaling araw. Lumilitaw sa investigasyon na pumasok sa linya ng kasalubong na tricycle ang motorsiklo ng biktima na naging sanhi ng kanilang banggaan. Sa lakas ng impact, tumilapon ang angkas sa motorsiklo habang sugatan naman ang tatlong sakay ng tricycle na kapwa sila dinala sa Lingayen District Hospital kung saan idineklara ng attending physician na dead on arrival ang rider habang patuloy pang ginagamot ang apat pang nasugatan sa aksidente. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, alis 31 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-recover ang 28,560,000 pesos na laga ng suspected shabu o 4 na kilong shabu ang nakuha sa isang babae sa drug buy bust operation sa Purok Fatima Islamic Center, Barangay 31, lungsod ng Bacolod. Ang suspect kinilala na si Riza Igdang alias Bungi, 36 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Albert C. Pinuno ng City Drug Enforcement Unit ng Bacolod City Police Office, nakuha sa suspect ang 4,200 grams ng umano'y suspected shabu sa nasabing suspect na isang newly drug high value individual o HBI na matagal ng sinubaybayan ng ang illegal na gawain ng suspect. Mismo si PRO INAIR Regional Director Police Brigadier General Romano Cardino ang nanguna sa operasyon ng kapulisan kasama na si BCPO Director Police Colonel Eugene Ribadomia. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex, kantong una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng San Lolo matapos pagsasaksakin ito ng kanyang kainuman sa loob ng San Miguel Farm, Sitio Anahaw, Barangay Reformista Limay, Bataan, alas 10:15 kagabi ditong Mayo 19, 2026. Kinilala ang biktima na si Romelio San Miguel, residente ng Barangay Lamaw, Limay, habang ang suspect kinilala namang sa edad na 40 anyos, residente ng Sitio Anahaw, Limay, ay agad na naaresto ng mga responding pulis sa lugar. Batay sa investigasyon, nag-iinuman umano ang biktima at suspect nang pansamantalang umalis ang huli upang matulog. Makalipas ang halos isang oras, bumalik umano ang suspect at bigla na lamang kumuha ng kutsilyo sa mesa at inundayan ng saksak sa legang biktima. Agad namang tinulungan ng mga saksi ang biktima at isinugod ito sa Bataan General Hospital sa tulong ng Limay Rescue upang mabigyan ng agaran lunas. Patuloy ang investigasyon ng Limay Municipal Police Station kaugnay sa insidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Dani Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkakahalaga sa 184.5 milyon ang tulay na nasira sa Purok 2, Barangay Calyawa, Davao City matapos ang walang tigil na pagulan at pagbaha simula pa noong Lunes ng gabi. Makikita sa mga kumakalat na larawan ang pagguho ng bahagi ng tulay dahil sa malakas na agos ng tubig mula sa sapa sa ilalim nito habang napapatuloy ang pagulan sa lungsod. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, bahagi ang nasabing tulay sa proyekto sa ilalim ng Contract ID 17L O-0133 para sa concreting, widening at improvement ng bypass road kabilang ang rekonstruksyon ng Calyawa Bridge. Nilagdaan ang kontrata noong Mayo 11, 2017 at iginawad sa Premium Megastructures Incorporated. Batay sa pahayag ng DPWH Region 11, may habang 15 metro ang tulay at matagal na nakaranas ng erosyon dahil sa paglawak ng sapa, lalo pang lumala bunsod na matinding pagbaha. Sinabi ni Den Ortiz, tagapagsalita ng DPWH 11, na
target nilang maayos ang tulay sa loob ng isang buwan habang maglalagay muna ng temporaryong Bailey Bridge para magamit ng mga light vehicles. Nag-deploy na rin ang ahensya ng Equipment Management Team para agad makapaglagay ng pansamantalang tulay habang hinihintay ang pundo para sa permanenteng rekonstruksyon. Wala naman naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente habang nagpapatuloy ang assessment at monitoring ng mga otoridad sa mga lugar na apektado ng pagbaha sa Davao City. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang panibagong hakbang tungo sa kapayapaan na itala sa Eastern Samar matapos kusang sumuko ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group CTG. Kinilala ng PNP ang sumuko na si alias Popoy, 64 anyos, magsasaka, residente sa bayan ng Ipapad. Ayon sa Police Regional Office 8, naging bahagi siya ng unit militia ng CTG mula taong 2016 hanggang 2021. Naging matagumpay ang pagsuko niya sa tulong ng 801st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion sa Barangay Bangunsan, Policarpo, Eastern Samar. Ayon kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy, patunay umano ito na patuloy na nagbubungang kampanya ng pamalaan para wakasan ang armadong tunggalian sa riyon. Ngunit higit sa usapin ng seguridad, isa rin itong kwento sa pagbabalik ng panibagong pag-asa mula sa buhay na minsang nasangkot sa armadong kilusan ay may pagkakataon na ngayong makapagsimula muli si alias Popoy sa tulong ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno na patunay sa bawat pagsuko may pagkakataon para sa pagbabago at mapayapang pamumuhay. Nito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.